Sa bawat baryo sa baybayin ng Pilipinas, may mga kwento ng kababalaghan na pabulong lang kung ikwento, parang takot silang gisingin ang nilalang na maaaring nananahimik lang. Isa na rito ang kwento ng isang binatang sa kabila ng kahirapan at kalungkutan, ay nasangkot sa isang lihim na matagal nang tinatago ng dagat ang mutya ng isang nilalang na hindi tao. Nagsimula ang lahat sa katahimikan ng isang gabi. Hindi ito yung uri ng tahimik na nakapapawi ng pagod, kundi yung tahimik na parang may nagmamasid, humihinga kasabay ng hangin, at lumalapit sa bawat pagpikit ng mata mo. Doon sa isang maliit na baryo sa Samar, sa gilid ng dagat, nakatira si Elmer. 18 lang siya, pero para na siyang 30 kung tumingin sa mundo, puno ng lungkot, pagod, at pagkabigo. Lumaki siyang ulila, iniwan ng ina, nalunod ang ama, at kinalakhan ang pangungutya ng mga tao. Batugan, sabi ng iba. Anak ng malas, bulong ng matatanda. Pero kahit ganoon, hindi nawala ng kabaitan si Elmer. Tahimik lang siya palagi, tumutulong sa mga mangingisda, kahit walang bayad, at minsan, kumukuha ng kahoy sa bundok para ibenta sa palengke. Ang tanging kaibigan niya ay si Cardo, masayahin, palabiro, at walang takot. Para silang yin at yang. Si Cardo ang nagbibigay ng kulay sa madilim na mundo ni Elmer. Lagi nitong sinasabi, pare, kapag ako naging mayor, ikaw ang unang magiging tagapayo ko. At kahit alam nilang biro lang yon, natatawa si Elmer kahit papaano. Isang araw, habang nangingisda sila malapit sa bahurang hindi pinupuntahan ng iba, may napansin si Elmer sa ilalim ng bangka. Parang may kumikislap na liwanag sa ilalim ng tubig. Akala niya'y sinaglang ng araw na tumatama sa bato. Pero habang tumatagal, parang lalo itong lumiwanag, parang humihinga. Pinabayaan lang niya yon, pero mula noon, nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari. Sa mga sumunod na gabi, palagi siyang nagigising sa alon kahit walang hangin. Minsan, may naamoy siyang amoy alat at lumot kahit hindi naman siya lumalapit sa dagat. At ang pinakakakaiba, may naririnig siyang mahihinang awitin tuwing madaling araw, parang isang tinig ng babae, buo, malinaw, at malungkot. Ibalik mo, paulit-ulit. Ikinuwento niya ito kay Cardo. Pare, baka naman nananaginip ka lang, sabay tawa ng kaibigan. O baka kulang ka lang sa tulog. Pero kahit sinasabi ni Cardo na biro lang, may lungkot sa mata nito, parang alam niyang hindi ito basta guni-guni. Isang hapon, habang naglalakad si Elmer sa tabing dagat para manghuli ng alimango, napadpad siya sa parte ng baybayin na bihira niyang puntahan. Dito niya nakita ang isang bagay na magbabago ng lahat. Nakasiksik sa pagitan ng mga bato ang isang mutya, isang maliit na bilog na kristal na bughaw, may umiikot na liwanag sa loob, at kahit basa, hindi nadudumihan. Nang hawakan niya ito, may dumaan na malamig na hangin. Sa isang iglap, tumigil ang mga alon. Tahimik. Sobrang tahimik. Tumingin siya sa paligid, at sa malayo, may nakita siyang figura ng babae, mahaba ang buhok, nakaputi, at may matang parang dagat malalim, kumikilos, at buhay. Nagkulay lila ang langit sa araw na iyon, at tila nahati sa dalawa ang mundo ni Elmer, ang dati niyang mundo na puno ng kahirapan, at ang bagong mundong hindi niya maintindihan. Pag-uwi niya, pinilit niyang kalimutan ang nakita. Pero hindi siya pinatulog ng gabi. Sa kanyang bintana, may kumakatok. 3 beses mabagal. Pagbukas niya, wala namang tao. Sa kanyang kama, basa ang sapin, amoy dagat. Sa salamin, tila may bakas ng palad na basa. Ibabalik mo, kinabukasan, pinuntahan niya si Cardo at ikinuwento ang lahat. Hindi na natawa ang kaibigan. Pare, may narinig na akong kwento tungkol dyan. Noon daw, may isang syokoy na umibig sa dalagang tao. Binigay nito ang kanyang mutya bilang simbolo ng tiwala. Pero ang babae, umalis at mula noon, hinahanap ng syokoy ang mutyang iyon. Sabi nila, kung sino man ang makakuha nun, susundan siya hanggang sa bumalik ito sa ilalim ng dagat o hanggang makuha ang mutya, kahit anong kapalit. Hindi alam ni Elmer kung maniniwala siya. Pero totoo ang takot na nararamdaman niya. Sa tuwing titingin siya sa dagat, pakiramdam niya may mata na nakatingin pabalik. Hindi mata ng tao kundi ng isang bagay na matagal nang nabubuhay sa kailaliman.
Makalipas ang ilang araw, nagsimula ng masaktan si Elmer. Hindi siya nasusugatan, pero nakakaramdam siya ng pananakit ng ulo, panginginig, at parang tinatawag siya ng tubig. May isang beses na lumakad siya ng walang malay patungo sa dagat sa kalagitnaan ng gabi, at kung hindi siya nasundan ni Cardo, baka nalunod na siya. Hindi ikaw to, Elmer, sabi ni Cardo habang pinupunasan ang basang mukha niya. Kailangan nating ibalik ang mutya. Pero paano? Kanino? At dito nagsimulang lumabas ang mas malalim na misteryo. May isang matandang mangingisdang halos hindi na lumalabas ng bahay. Sabi ng mga tao, baliw na raw ito. Pero sa unang beses na ipinakita ni Elmer ang mutya sa matanda, nanlaki ang mga mata nito. Anak, hindi mo alam kung anong bitbit mo. Hindi yan para sa atin. Hindi yan para sa mundo ng tao. Paano ko ibabalik? Tanong ni Elmer. Hindi mo ibinabalik yan sa dagat, sagot ng matanda. Ibinabalik mo yan sa kanya. Sino po? Ngunit bago pa makasagot ang matanda, bumukas ang pinto sa likod ng kubo. Isang batang babae ang lumabas, basang-basa ang buhok, at may matang pamilyar kay Elmer, parang dagat na nakita niya noon sa baybayin. Hindi ito kumikibo. Nakatingin lang kay Elmer, tahimik, ngunit para bang nagsasalita ang kanyang presensya. Ikaw ang pumili. Ikaw ang humawak. Ikaw ang pagbabayaran. At doon natapos ang araw. Sa dilim ng dapit hapon, habang si Elmer ay tulalang nakaupo sa harap ng dagat, hawak-hawak pa rin ang mutya sa kanyang kamay, biglang may umalingaw-ngaw na tinig mula sa tubig, isang gabi na lang, at bago siya makagalaw, may malamig na kamay na humawak sa kanyang paa mula sa ilalim ng buhangin. Hindi niya ito nakita, pero ramdam niyang hindi na siya nag-iisa. Gusto mong ituloy ang kwento? Simula nang mahawakan ni Elmer ang mutya, nagbago na ang takbo ng kanyang buhay. Hindi na siya makatulog ng mahimbing. Ang dati tahimik na gabi sa baryo, ngayoy punang mga bulong at anino. Pakiramdam niya, kahit saan siya magpunta, may nakasunod. At sa bawat kilos niya, lalo siyang napapalapit sa isang bagay na hindi niya maintindihan o marahil, matagal na niyang alam pero pilit niyang nililimutan. Sa mga araw na lumipas, napansin na rin ng ibang taga-baryo ang pagbabago sa kanya. Ang mga mangingisdang dati nagpapakain sa kanya, ngayoy iniiwasan na siya. May dala kang sumpa, Elmer, bulong ng matandang babae sa palengke. Baka kung anong nilalang ang sinusundan ka. Maging si Cardo, na matagal na niyang kaibigan, ay nagsimulang mag-alinlangan. Pare, minsan parang hindi ka na ikaw. Parang may ibang tumitingin sa akin sa likod ng mga mata mo. Masakit sa kanya ang mga salitang yon, pero hindi niya masisi ang mga tao. Siya man, natatakot na sa sarili niya. May mga pagkakataong nawawalan siya ng ulirat. Pagdilat niya, nasa gitna na siya ng dagat, basang-basa, hawak pa rin ang mutya na parang nakadikit na sa balat niya. Hanggang sa isang gabi, habang tahimik siyang nakaupo sa harap ng kubo, dumating ang isang matandang albularyo na matagal nang nawala sa baryo. Si Mang Cardo, kilala noon bilang manggagamot, pero matagal nang umalis matapos mamatay ang anak sa kakaibang karamdaman. Ikaw si Elmer, anak ni Elias, tanong nito habang naglalakad paakyat ng bakuran. Opo, mahinang sagot niya. Tumango si Mang Cardo, at sa mata nito'y may nakita siyang kaba at awa. May hindi ka alam tungkol sa pamilya mo, iho. Ang iyong ama hindi siya nalunod. Napalunok si Elmer. Akala ko po, nahulog sa bangka at hindi na nahanap ang bangkay niya. Umiling ang matanda. Ang iyong ama ay pinili ng dagat. Isa siya sa ilang mortal na pinagkatiwalaan ng mutya ng Shokoy. Pero hindi niya kinaya ang kapalit. Tinangka niyang itago ang mutya at pinarusahan siya. Napakuyom ng kamao si Elmer. Lalong gumulo ang isip niya. Bakit ngayon lang po sinasabi ito sa akin? Dahil ngayon mo lang hinawakan ang mutya, sagot ng albularyo. At oras na mahawakan ito ng dugo ng pinili, muling magigising ang sumpa. Maya-maya, inilabas ni Mang Cardo ang isang bagay mula sa kanyang sako, isang lumang kabibe, kulay abo at may ukit ng mga simbolong hindi pamilyar. Ito ang kabibe ni Dalisay, ang diwata ng tubig.
Matagal na siyang nagtatago sa ilalim ng lawa sa bundok. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, kailangan mo siyang hanapin. Pero bago pa man siya makatanong pa, biglang umihip ang hangin. Kumidlat sa di kalayuan, at sa isang iglap, parang may dumaan na aninong mabilis sa likod ng kanilang mga bahay. Napalingon si Elmer. Narinig niyang tinawag ang pangalan niya, hindi ng tao, kundi ng isang tinig na parang halinghing ng hayop at bulong ng babae. Elmer! Elmer, akin ka na. Magsimula ka ng maghanda, ani Mang Cardo. Hindi lang Shokoy ang nakaamoy ng mutya. May isa pang nilalang na nagising dahil sa'yo. Anong nilalang? Aswang, bulong ng albularyo. Pero hindi basta-basta. Isa siyang matandang itim, tagapagbantay ng hangganan ng mundo ng tao at nilalang. Hanggat nasa iyo ang mutya, hindi ka titigilan. Mula noong gabing yon, araw-araw nang sinasanay ni Mang Cardo si Elmer. Hindi ito yung tipikal na pagsasanay sa laban. Natuto siyang makinig sa hangin, kilalanin ang kilos ng tubig, at damhin ang tibok ng lupa. Binigyan din siya ng isang balisong na may batik ng alon sa talim, isang lumang sandatang pinapasa sa mga tagapagtanggol ng hangganan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, patuloy pa rin ang pagtutol ni Elmer. Hindi ko ito ginusto. Gusto ko lang mamuhay ng tahimik. Bakit ako? Madalas niyang sigaw habang naghahampas ng mga alon. Dahil ikaw ang pinili, tugon ni Mang Cardo. At kung hindi mo tatanggapin, hindi lang ikaw ang mamamatay. Lulubog ang buong baryo. Lalong lumala ang tensyon sa pagitan ni Elmer at ng mga taga-baryo. Nang may batang bigla na lang nawala sa tabing dagat, siya agad ang pinagbintangan. Dahil sa kanya to. Simula nang dumating ang mutya, sunod-sunod na ang kamalasan. Maging si Cardo, hindi na rin makapagsalita ng maayos sa kanya. Pare, alam kong hindi mo to kagustuhan, pero baka nga kailangan mo nang umalis. Baka mas ligtas kami. Walang salitang mas masakit pa sa yon para kay Elmer. Pakiramdam niya, wala na siyang lugar saan man, hindi sa mundo ng tao, hindi rin sa mundo ng nilalang. Kaya kahit mabigat ang loob, dinala niya ang mutya at ang kabibe papuntang bundok. Ang lawa ay hindi madali hanapin, at maraming gabi siyang nagpalipas sa mga yungib, natutulog sa lamig ng lupa, habang iniisip kung totoo ba talaga ang lahat. Hanggang sa narating niya ang lawa ng dalisay. Tahimik ito, tila walang buhay, pero sa gitna ng katahimikan, may liwanag na umaalon mula sa ilalim. Lumapit siya, at biglang lumitaw mula sa tubig ang isang diwata, maganda, malamig ang mukha, ngunit malungkot ang mata. Pinili ka ng dagat, Elmer, wika nito. Dahil sa kasalanan ng iyong ama, ikaw ang naparusahan. Gusto ko lang pong ibalik to, ayoko nang madamay ang iba. Hindi mo na ito maibabalik ng basta-basta, sagot ng diwata. Sa oras na hawakan mo ang mutya, nakaukit na ang kapalaran mo. At hindi mo alam ikaw din ay may dugo ng nilalang. Nanlaki ang mata ni Elmer. Ano pong ibig sabihin? Ang iyong ina hindi siya tuluyang tao. Isang diwata ng tubig na tumakas sa kanyang mundo para magmahal ng isang mortal. Pero hindi maaaring magsanib ang dalawang mundo. Kaya't inalis siya ng mga bantay, iniwan kanya para iligtas ka. Dahil sa revelasyong iyon, parang gumuho ang lahat sa loob ni Elmer. Kaya pala palagi siyang konektado sa dagat. Kaya pala hindi siya kailanman naging tunay na bahagi ng mundo ng tao. Lahat ng sakit at tanong mula pagkabata, biglang nagkaroon ng sagot. Ngunit sa halip na kagaanan, mas mabigat na pasanin ang nadama niya. Kung ganun, anong dapat kong gawin? Hindi kita maaaring tulungan pa, wika ng diwata. Pero may isa pang bagay na iniwan ng iyong ina. Lumitaw mula sa tubig ang isang sinaunang kwintas, yari sa kabibe at mutyang puti. Ito ang tanda ng pagkakakilanlan mo, ang pagkatao mo bilang anak ng dalawang mundo. Sa oras ng panganib, ito ang magsasabi kung sino ka talaga. Pag-uwi ni Elmer, dala niya ang kwintas, ang balisong, ang kabibe, at ang mutya. Ngunit higit sa lahat, dala niya ang katotohanan. Pagdating niya sa baryo, hindi katahimikan ang sumalubong sa kanya, kundi usok at sigawan. Nasusunog ang ilang bahay. May mga batang umiiyak.
At sa gitna ng gulo, may nakita siyang anino, matangkad, payat, may mahahabang kuko at pulang mata. Nakatingin ito sa kanya at mumiti. Dumating na ang matandang itim, sabi ng tinig ni Mang Cardo sa likuran. At sa gabing ito, pipili siya kung sino ang isasama niya. At bago pa man makagalaw si Elmer, biglang lumamig ang hangin. Ang mutya sa kanyang palad, nagliwanag ng kusa. Ang kwintas, uminit sa kanyang leg. At sa harap ng panganib, isang tanong ang pumasok sa isipan niya, ikaw ba ay lalaban o magtatago? Umiikot ang mundo ni Elmer sa gitna ng apoy, sigawan, at takot. Habang ang mga tao'y nagsisigawan, nagtatakbuhan palayo sa aswang na nasa gitna ng baryo, si Elmer ay nanatiling nakatayo, parang nanigas ang buong katawan. Sa harap niya, ang matandang itim, hindi lang basta halimaw, kundi isang nilalang na parang kaluluwa ng kadiliman. Ang balat nito'y tila usok na nabubuhay, at ang mga matay pula, naglalagablab, ngunit malamig. Tumitig ito sa kanya, at sa isang iglap, nagbalik lahat ng kirot na matagal niyang kinimkim. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya mag-isa, naghihintay sa ina na hindi na bumalik. Ang bawat tanong na hindi sinagot, bakit ako iniwan? Ako ba ang dahilan? Ako ba'y hindi sapat? Ngayon, nalaman niyang hindi basta nawala ang kanyang ina, isa pala itong nilalang mula sa kabilang mundo. Iniwan siya upang iligtas siya, ngunit ang sugat ng pagkakabukod, ng pagtanggi, ay nanatili sa puso niya. Pero ngayon, hindi lang sarili niya ang kailangan niyang isipin. Lahat ng mga taong dati nagkamali sa kanya, mga tumuligsa, ng bato, tumawag sa kanyang malas, ngayon ay nangangailangan ng tulong. Ang tanong na gumugulo sa isip niya, may utang ba akong iligtas silang lahat? Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang nakahandusay si Cardo, duguan ang braso, hawak-hawak ang tiyan. Tumakbo siya agad, pinigilan ang luha, at inalalayan ang kaibigan. Elmer, mahina ang tinig ni Cardo, huwag kang sumuko. Hindi ka lang pinili, ikaw ang kailangan. Nag-init ang mutya sa palad niya. Parang tumutugon sa damdaming bumubukal sa dibdib niya, galit, lungkot, at isang bagay na mas matindi pa, pagtanggap. Biglang umalulong ang matandang itim, at sa paligid nito'y nagsimulang lumabas ang mas maliliit na nilalang, itim ang balat, matutulis ang mga ngipin, at mabilis kung kumilos. Isa-isa silang umatake sa mga bahay, kinakaladkad ang mga alagang hayop, sinisira ang mga palumpong, at pinapatay ang ilaw ng gabi. Habang sinasanay siya noon ni Mang Cardo, palaging sinasabi ng matanda, ang tunay na lakas ay hindi galing sa mutya. Galing ito sa puso ng may pananampalataya, kahit sira-sira na ang loob. Pero ngayon, ang puso ni Elmer ay puno ng sugat. Ang bawat hakbang papunta sa nilalang ay tila paghakbang rin sa mga alaala ng kabiguan, ang paglayo ng kanyang ina, ang pagkalunod ng kanyang ama, at ang matagal na pagkakalimot ng lahat sa kanya bilang tao. Napalingon siya sa nasusunog na bahay, at nakita niyang may batang naiwan sa loob, umiiyak, hindi makalabas. Wala na siyang inisip kundi tumakbo, sinira ang pinto gamit ang balisong, at nilabas ang bata sa gitna ng usok. Sa sandaling iyon, ramdam niya ang tibok ng mutya, hindi lang bilang kapangyarihan, kundi bilang buhay. Nabuhay siya para sa ganitong pagkakataon. Pagkalipas ng ilang saglit, napalibutan na siya ng mga nilalang na tila anino. Umiikot sila, handang umatake. Napakapit siya sa kwintas, at biglang lumabas ang liwanag mula rito, liwanag na tumama sa mga mata ng halimaw at tila sumunog sa mga balat nila. Napaatras ang ilan. Humigpit ang hawak niya sa balisong, at sa unang pagkakataon, tumindig siya hindi bilang biktima kundi bilang tagapagtanggol. Ngunit sa gitna ng laban, may tinig siyang narinig sa isip niya. Hindi mo sila maililigtas. Lahat ng minahal mo ay nawala. Lahat ng sinubukan mong hawakan, nasira. Isa kang sumpa, Elmer. Napapikit siya. Hindi niya alam kung sarili niya bang tinig iyon, o tinig ng matandang itim na pilit sinisira ang loob niya. Sa sobrang dami ng sakit, minsan hindi mo na alam kung alin ang totoo. Hindi ko kailangan maging bayani, bulong niya, nanginginig ang kamay, pero hindi ko hahayaang ulitin sa iba ang sakit na naranasan ko. Dahan-dahang umangat ang balisong.
Nagliyab ito ng bughaw na apoy, at ang mga aninong halimaw ay umatras, umuungol, sumisigaw. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa di kalayuan, may pumutok na ilaw sa langit, isang senyales ng pagdating ng bagong panganib. Mula sa anino ng bundok, isang dambuhalang nilalang ang bumangon, mukha ng tao, katawan ng hayop, may pakpak na parang galing sa paniki. Isa itong alagad ng matandang itim, isang pinuno ng kadiliman. Siya si Silab, bulong ni Mang Cardo na biglang lumitaw sa tabi niya. Ang tagapaghatid ng pagkawasak. Hindi sapat ang mutya. Kailangan mong pumili, Elmer. Tumanggap o tumakas. Natatakot pa rin ako, sagot ni Elmer. Hindi mo kailangang mawala ang takot. Kailangan mo lang harapin ito. Nanginginig ang tuhod niya. Ang liwanag mula sa mutya ay kumikislap, parang naghihintay ng pasya. Ramdam niyang hindi pa siya handa, pero wala ng oras. Pinikit niya ang mga mata, at sa kanyang isipan, isang imahe ang lumitaw, ang mukha ng kanyang ama, masaya, habang tinuturuan siyang manghuli ng isda, ang tinig ng kanyang ina, naglalambing habang binubuhat siya sa harap ng dagat. Mga alaala ng pagmamahal, kahit saglit, kahit masakit. At doon niya naramdaman ang kapangyarihan. Hindi dahil sa mutya, sa kabibe, o sa balisong. Kundi sa pagiging anak, sa pagiging tao, sa pagiging buhay. Sa kabila ng lahat ng sakit, naririyan pa rin siya. Bago sumugod si Silab, tinaas ni Elmer ang kwintas. Nagsanib ang liwanag nito at ng mutya. Sa unang pagkakataon, nagsalita ang kanyang ina sa kanyang isipan, malinaw at malambing, "Anak, hindi kita iniwan para masaktan ka. Iniwan kita para mabuhay ka. Pero ngayon, ikaw na ang pipili kung paano." Nag-iba ang anyo ng kanyang katawan. Hindi tuluyang naging nilalang, ngunit hindi na rin purong tao. Ang balat niya ay nagliwanag sa bughaw, at ang mga matay naging parang tubig, malalim, malungkot, pero buo. Nang humarurot si Silab papunta sa kanya, hindi na siya umatras. Tumayo siya, humawak sa balisong, at sa unang pagbagsak ng halimaw, sinalubong niya ito ng sigaw na mula sa puso, sigaw ng sakit, ng galit, ng tapang. Boom! Tumigil ang mundo sa isang saglit. Nagkahiwalay ang usok, at sa gitna ng abo, nakatayo si Elmer, humihingal, duguan, ngunit buhay. Ngunit sa likod niya, naramdaman niyang hindi pa tapos ang lahat. May paparating pa. Ang matandang itim hindi pa gumagalaw. Nanatili ito sa di kalayuan, nakangiti, waring natutuwa. At ngayon, bulong nito, nagsimula na ang tunay na digmaan. At sa gabing iyon, habang ang apoy ay patuloy na sumisiklab, habang ang mga anino ay nagkukubli pa rin sa paligid, at habang si Elmer ay nakatayo sa harap ng pagkawasak, isang tanong pa rin ang hindi niya masagot. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang kapalaran na hindi ko pinili? Hindi na muling bumalik ang katahimikan sa baryo matapos ang gabing iyon. Kahit pa umaga na, nanatiling madilim ang langit, parang ayaw nang sumikat ang araw. Ang hangin ay may halong lamig at amoy ng nasunog na kahoy at lupa. Ang mga ibon ay hindi na umaawit. Kahit ang dagat, na dating nagdadala ng aliwalas, ay tila nananahimik, humihinga ng mabigat, parang may itinatagong sikreto sa kailaliman. Nakatayo si Elmer sa burol, nakatanaw sa dagat, habang hawak pa rin ang mutya. Sa likod niya, si Cardo, sugatan pa rin pero buong loob. Parang lalong lumalapit, "No," mahina nitong sabi. Sagot ni Elmer. "Ramdam ko. Parang may mga mata sa ilalim ng lupa. Sa likod ng mga puno. Sa hangin." Hindi sila nag-usap ng matagal. Minsan kasi, sapat na ang katahimikan para maramdaman ang bigat ng lahat. Pareho silang alam na paparating na ang mas masahol. Ngunit wala pa silang sapat na alam kung paano ito haharapin. Kinabukasan, isa-isa nang lumalapit ang ibang taga-baryo sa kanila. Hindi para humingi ng tulong, kundi para sabihing aalis na sila. "Pasensya na, Elmer. Hindi na namin kaya. Napakabigat ng presensya ng nilalang na yon. Baka kung hindi kami umalis, kami pa ang susunod." Hindi na siya sumagot. Nauunawaan niya. Pero masakit pa rin. Sa kabila ng pagsubok niyang iligtas ang lahat, isa-isa pa ring tumatalikod sa kanya ang mga tao.
Si Mang Cardo, bagamat mahina na, ay patuloy na nagtuturo. Ang matandang itim ay hindi basta-basta lumalakad sa mundo ng mga tao. Ibig sabihin, may pumutok na hangganan. Isang tagapamagitan ang nagpahintulot. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elmer. May nagtaksil. Isang nilalang na dapat ay nagbabantay pero pinili ang kadiliman. Napayuko si Elmer. Sa mundo ng tao, sanay na siya sa taksil. Iniwan ng ina, pinabayaan ng lipunan, tinanggihan ng buong baryo. Pero mas mahirap tanggapin na pati sa mundo ng mga nilalang, may pagtataksil din sa gabi, habang nagpapahinga sila sa lumang kubo ni Mang Cardo, may dumaan na malamig na hangin. Tumigil ang liwanag ng gasera. Mula sa labas, may mga yapak na tila dumadaan sa putik. Unti-unti, lumapit ito sa pinto. Si Cardo agad na bumunot ng kahoy, habang si Elmer ay kumapit sa balisong. Ngunit nang bumukas ang pinto, isang batang babae ang lumitaw. Maputla, basa ang damit, nanginginig. Ate mo to? Tanong ni Cardo, naguguluhan. Hindi, sagot ni Elmer, pero may kakaiba siyang naramdaman. Ang bata ay may hawak na bagay, isang laruang kabibe, kapareho ng kanyang mutya, pero yari sa kahoy. Hinahanap kanya, mahina at garalgal ang tinig ng bata. Sino? Tanong ni Elmer, nanginginig ang boses. Ang ina ng anino. Pagkasabi nito, bigla siyang naglaho. Walang tunog, walang bakas. Parang hindi kailanman naroon. Ang laruan ay nalaglag sa sahig, at nang lapitan nila, ito ay unti-unting natunaw. Kinabukasan, nagsimulang magbago ang paligid. Ang mga puno sa gubat ay tila nalalanta. Ang mga isda sa dagat ay umaahon na patay. At sa mga gilid ng daan, may mga alagang hayop na kinakalat na parang ginulo ng kung anong nilalang. Hindi na kailangang sabihin, lumalakas na ang presensya ng matandang itim. Isang gabi, habang nagpapahinga si Elmer sa ilalim ng punong mangga, nagising siya sa panaginip. Nandoon siya sa ilalim ng dagat, pinalilibutan ng mga matang pula. Ang kanyang ina ay nakatayo sa harap niya, umiiyak. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganito ang magiging kapalit, nandito na siya, di ba? Tanong ni Elmer. Tumango ito. At hindi lang siya. Sa likod niya ang ina ng anino. Bakit nila ako gusto? Dahil sa'yo, nagsanib ang dalawang mundo. Ikaw ang susi. Kung mapupunta ka sa kanila, matatanggal na ang hangganan. Nagising si Elmer, pawisan, habol hininga. Sa labas ng kubo, may umuungol na tila mabangis na hayop. Tumayo siya, at nakita niyang si Cardo ay nakatayo sa bakuran, may hawak na sulo. Nararamdaman mo? Tanong ni Cardo. Ramdam ko. Hindi na sila nagtatago. At totoo nga. Sa di kalayuan, may mga mata na nakasilip mula sa gubat. Pula. Matalim. At hindi lang iisa. Mula noon, gabi-gabi na silang binabantayan. Hindi pa umaatake, pero palaging naroon. Parang pinipilit silang mabaliw sa takot. Ang bawat tunog ng hangin, bawat kaluskos ng dahon, ay tila may dalang babala, malapit na. Isang araw, bumalik si Elmer sa baybayin. Doon kasi siya palaging lumalapit kapag kailangan niyang kausapin ang sarili niya. Nakaupo siya sa gilid ng bato, nakatitig sa alon, habang pinipisil ang mutya. Ano ba talaga ang halaga ko? Bulong niya. Lahat ng ito dahil lang ako ang may dugong halo. Hindi ba ako pwedeng mamuhay ng tahimik? Walang sumagot. Maliban sa pagbugso ng hangin, wala siyang narinig kundi katahimikan ng dagat. Maya-maya, umupo si Cardo sa tabi niya. Alam mo, Elmer, sabi nito, hindi mo kailangan maging perpekto para lumaban. Hindi mo rin kailangang tanggapin agad lahat. Pero nasa harap na natin ang giyera. Wala na tayong oras para umatras. Tahimik lang si Elmer. Pero sa puso niya, nararamdaman na niya ang unti-unting pagtibok ng lakas. Hindi ito dahil malakas siya. Kundi dahil wala na siyang ibang pwedeng puntahan, kundi harapin ang takot. Sa huling araw bago ang inaasahang pag-atake, tahimik ang buong paligid. Nakahanda na ang mga bitad, ang mga armas, at si Elmer ay nagsuot ng kwintas na iniwan ng kanyang ina.
May kakaibang init ito ngayon, parang nagsasabing handa ka na, anak. Ngunit sa gabi walang dumating. Walang halimaw. Walang kaluskos. Wala ni isang bulong. At dito nagsimula ang mas nakakatakot. Katahimikan. Isang uri ng katahimikang parang sinusubok ang isip mo. Parang pinipilit kang bumitaw sa pag-asa, pinaparamdam sa'yo na baka wala ka na talagang laban. Pero si Elmer, sa kabila ng katahimikan, ay nanatiling gising. Nakaupo siya sa bubong ng kubo, nakatanaw sa gubat. Nakikinig. At doon niya narinig ang mahina, halos bulong na tinig. Elmer, hindi na niya alam kung guni-guni lang ba yon. Pero sinundan niya. Tahimik siyang lumakad papunta sa gilid ng gubat. Sa likod ng mga punong nalalanta, may liwanag na kakaiba, kulay abo, kumikislap, parang hininga ng patay. Lumapit siya, at sa harap niya, may nakita siyang katawan si Mang Cardo, nakaluhod, walang malay, may ukit sa dibdib ng simbolong hindi niya maintindihan. Nang hawakan niya ito, biglang nagliyab ang mutya sa kanyang palad. At sa likod niya, may malamig na tinig na nagsalita, napili ka na. Hindi mo na pwedeng takasan ang kapalaran mo. Paglingon niya, wala siyang nakita. Pero ramdam niyang nandoon na sila. Ang digmaan ay hindi pa nagsisimula. Pero ang dilim ay narito na. Napuno ng bigat ang hangin matapos matagpuan ni Elmer ang katawan ni Mang Cardo sa kabubatan. Habang binubuhat niya ito pauwi, para bang may bumigat din sa kanyang puso, hindi lang dahil sa pagkawala ng matanda, kundi sa paraan ng pagkamatay nito. Ang simbolo sa dibdib ay hindi lang basta sugat. May ibig sabihin yon, may koneksyon sa mas malaking lihim na hindi pa niya lubusang nauunawaan. Pagkarating niya sa kubo, sinalubong siya ni Cardo, mabilis na lumapit. Anong nangyari? Anong, si Mang Cardo wala na, mahinang sagot ni Elmer habang dahan-dahang inilapag ang katawan sa banig. Biglang tumahimik si Cardo. Hindi siya agad nagsalita. Parang may kung anong nagbago sa kanyang mukha, hindi lang lungkot, kundi parang takot. Napansin yun ni Elmer, pero hindi na siya nagtanong. Masyado pang sariwa ang lahat. Kinabukasan, habang pinaglalamayan nila si Mang Cardo, tahimik si Cardo. Hindi lumalapit sa katawan. Hindi rin nakikipag-usap. Sa halip, palaging naglalakad mag-isa sa gubat, o biglang nawawala sa dilim ng gabi. Nang tanungin ni Elmer kung ayos lang siya, ang sagot nito ay laging, wala to, pre. Pagod lang. Pero hindi siya naniniwala. May nararamdaman siyang kakaiba. At isang gabi, nasagot ang hinala niya. Nagising siya sa kaluskos mula sa likod ng kubo. Dahan-dahan siyang lumabas, at laking gulat niya nang makita si Cardo, nakaluhod sa lupa, nakapatong ang dalawang kamay sa isang makalumang kahoy na kahon, at umuusal ng kakaibang panalangin. Hindi ito dasal ng tao. Hindi rin ito wikang kilala niya. Cardo, tawag niya, puno ng kaba. Biglang napalingon ang kaibigan, halatang nagulat. Elmer, hindi mo dapat, hindi ito yung iniisip mo. Sabihin mo sa akin ang totoo, utos niya, lumapit ng kaunti. Ano yang ginagawa mo? Tahimik si Cardo. Ilang sandali ang lumipas bago siya nagsalita. Dapat matagal ko nang sinabi. Pero natakot ako. Kasi ako ang dahilan kung bakit nakapasok ang matandang itim sa mundo natin. Parang may pumutok na salamin sa loob ni Elmer. Hindi niya alam kung galit o takot ang uunahin. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, nanginginig ang tinig. Bata pa tayo, patuloy ni Cardo, may tinagpo akong nilalang sa tabing dagat. Akala ko diwata. Inalok ako ng kapangyarihan kapalit ng isang pabor. Sabi niya, isang araw, kailangan niyang makadaan. Ako lang daw ang kailangang pumayad. Cardo, hindi ko alam na ganito kalaki ang magiging kapalit, garalgal ang boses nito. Akala ko wala namang mawawala. Pero ngayon, hindi ko na mabawi. Tahimik si Elmer. Ang pinakamatalik niyang kaibigan, ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya, siya pa palang naging daan ng lahat ng ito. Bakit hindi mo agad sinabi? Dahil alam kong ako ang dapat mamatay, hindi si Mang Cardo. Hindi na siya sumagot. Tumalikod siya at umalis, tuluyang nalusaw ang tiwala.
Sa loob ng puso niya, naramdaman niya ulit ang pamilyar na sakit, ang pakiramdam ng pagtalikod, ng pagtaksil. Ngunit hindi pa roon natatapos ang lahat. Kinagabihan, habang naglalakad siya sa baybayin, may kakaibang liwanag siyang nakita mula sa ilalim ng dagat. Naglalakihan ang mga anino, at isang tinig ang narinig niya, pamilyar, malambing. Elmer, napatigil siya. Tinig ng kanyang ina. Sumisid siya, dinala ng mutya ang katawan niya sa kailaliman, at sa ilalim ng tubig, nakita niya ang isang dambuhalang nilalang, kalahating babae, kalahating nilalang na may balat na parang alon. Sa likod nito, isang dambuhalang kabibe, nakaselyo ng ginto at lumang sulat. Anak, wika ng nilalang, oras na para malaman mo ang totoo. Ano nung totoo? Tanong niya, habol ang hininga kahit nasa ilalim ng tubig. Hindi ka tao lang. At hindi rin purong nilalang. Ikaw ang bunga ng isang kasunduang sinira. Kasunduan? Ang ina mo prinsesa ng dagat. Ang ama mo tagapagbantay ng lupain. Dati, may hangganan sa pagitan ng mga mundo. Pero nang sila'y nagmahalan, nabasag ang balanse. Ang bunga ninyo ay ikaw ang susi. Ang makakapag-ayos o tuluyang makakasira sa hangganan. Bakit hindi nila sinabi? Dahil natakot kami. Alam naming darating ang panahon na pipiliin ka ng kadiliman. Pero hindi ako pumili. Wala akong hiningi. Ngunit ikaw ang pinili, sagot ng nilalang. Biglang dumilim ang paligid. Mula sa likod niya, may sumulpot na mga aninong may pakpak, ang mga alagad ng matandang itim. Pinalibutan siya, ngunit sa huling segundo, isang bughaw na liwanag ang bumalot sa kanya. Inilabas siya ng mutya sa tubig at ibinalik sa dalampasigan. Pagkaahon niya, agad siyang bumalik sa kubo. Ngunit wala na roon si Cardo. Sa halip may bakas ng apoy. At sa dingding may marka na naman kapareho ng kay Mang Cardo. Isa na namang simbolo ng pagkuha. Isa na namang babala. Nag-ikot siya sa buong baryo pero walang tao. Wala na ang mga nanay na nagluluto, mga batang naglalaro, mga matandang nakaupo sa silong. Lahat ay parang nawala. O kinuha. At doon niya naintindihan, hindi lang ito laban para sa baryo. Laban ito para sa pagitan ng mga mundo. Laban ito sa sarili niyang pinagmulan. Sa huling gabi ng buwan, muling lumitaw ang mga nilalang. Tahimik. Hindi pa umaatake. Nakapaligid lang sa kagubatan, sa dagat, sa himpapawid. Pati ang ulap ay itim na. Para bang humihina na ang dilim sa bawat sulok. At sa gitna ng katahimikan, muling narinig ni Elmer ang tinig. Elmer, ngunit hindi na ito mula sa ina. Hindi rin mula sa matandang itim. Ito'y mula sa kanyang loob. Isang tinig na pamilyar, ngunit kakaiba. Parang siya, pero mas malalim, mas malamig. Ako ang bahagi mong tinanggihan. Ang kapangyarihang itinapon. Ngayon, babalik ako. At sa wakas, tayo'y magiging buo. Napakapit siya sa dibdib, parang may lumalabas na init at lamig sa loob niya. At sa paningin niya, nagsimulang lumabo ang paligid. Ang mga anino ay nagsasayaw. Ang mutya ay kumikislap. At sa harap niya, isang nilalang ang unti-unting humuhubog, aninong kamukha niya, pero may matang pula. Si Elmer ngunit hindi si Elmer. At sa pagitan nila, isang sigaw ng kaguluhan ang bumulwak mula sa gubat. Nagsimula na ang pag-atake. Pero ang mas malaking tanong, kanino talaga siya? Sa dilim o sa liwanag? At kung bahagi siya ng pareho? Saan siya lulugar? Sumabog ang dilim mula sa kabubatan na parang alon ng bagyo. Humugong ang hangin, sumayaw ang mga aninong may pakpak sa himpapawid, at ang lupa ay nag-init na tila bumubukas para sa isang bagay na hindi dapat bumangon. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Elmer, hubad ang katotohanan, bitbit ang mutya sa kanyang palad, habang nakaharap sa sarili niyang anyo na punong-puno ng puot at itim na liwanag. Ang aninong kamukha niya ay mumiti. Isang ngiting puno ng pangungutya. Hindi mo na ako matatakasan, Elmer. Matagal na kitang inaantay. Hindi ako ikaw, mahinang sagot niya, pero ramdam niyang hindi totoo ang sinabi niya.
Kasi sa bawat galaw ng nilalang, sa bawat pagkislap ng pulang mata nito, parang may bahaging tumutugon sa kanyang kaluluwa. Parang kaunting pagtingin lang at makikita niya ang sarili roon. Hindi mo ba talaga naiintindihan, wika ng anino? Tayo ang isa. Ako ang lahat ng tinanggihan mo, ang galit, ang takot, ang hinanakit. Ako ang tinanggihan mong maging dahil gusto mong maging mabuti. Pero sa mundong ito, ang kabutihan ay hindi sapat para mabuhay. Hindi ko kailangang maging tulad mo para lumaban, sagot ni Elmer, nanginginig ang tinig. Sa likod ng anino, nagsimulang lumitaw ang matandang itim. Mabagal itong umaahon mula sa bitak ng lupa, isang dambuhalang anyo na parang binuo ng usok, abo, at mga panaghoy. Walang malinaw na mukha, kundi isang bibig na palaging nakabukas, at mata na nagbabaga. Ang paligid ay unti-unting tinatakpan ng itim na ulap. Mula sa malayo, sumisigaw si Cardo. Nakagapos siya sa isang puno, duguan at halos wala ng malay. Elmer! Huwag kang makinig sa kanya. Pero natabunan iyon ng alingaw ng tinig ng matandang itim. Wala ka ng pagpipilian, anak ng dalawang mundo. Piliin mo ako at bibigyan kita ng kapangyarihang higit sa lahat. Tanggapin mo ang anino mo at ikaw ay magiging hari ng bagong mundo. Nag-umapaw ang liwanag mula sa mutya sa palad ni Elmer. Nanginginig ito sa sobrang init, parang sa sabog. At sa sandaling iyon, pumasok sa isipan niya ang lahat, ang pagkabata niyang puno ng tanong, ang galit sa ina niyang iniwan siya, ang sama ng loob sa baryong tumalikod sa kanya, ang pagtaksil ni Cardo, at ang pagkawala ni Mang Cardo. Lahat ng sakit ay parang hinahaplos ng aninong nasa harapan niya, inaakit siya, inaanyayahan. Hindi ko kailangan ng kapangyarihan mo, wika niya, mas buo na ang tinig. At hindi rin kita kailangan para maging buo. Humakbang siya palapit sa anino. Tinatanggap ko na bahagi kita. Tinatanggap ko ang sakit, ang takot, ang galit. Pero hindi ikaw ang magpapasya kung sino ako. Kung gayon mamamatay ka kasama ng mundong ito, singhan ng anino, at sa isang iglap, sumugod ito sa kanya. Nagliyab ang mutya. Naging tila espada ng liwanag sa kamay ni Elmer. Sa bawat hampas niya, napapawi ang dilim sa paligid. Ngunit hindi madaling kalabanin ang isang bagay na alam mo namang bahagi mo. Sa bawat saglit, may tinig sa isip niya na nagsasabing sumuko ka na, wala kang laban. Hanggang sa naramdaman niya ang biglang malamig na hangin sa likod niya, ang matandang itim, nakahawak na sa balikat niya. Walang hinanakit, walang galit, isang ganap na kawalan lang ang dala ng nilalang. At sa hawak nito, naramdaman ni Elmer ang pagkalagot ng koneksyon niya sa mutya. Bumagsak siya sa lupa. At sa saglit na yon, parang tapos na ang lahat. Pero sa dilim, may liwanag na muling kumislot. Isang tinig pamilyar, mahina, pero matatag. Elmer, tumayo ka. Si Cardo. Kahit sugatan, kahit halos hindi na makahinga, nagawa nitong makalapit. At sa kamay nito, hawak-hawak niya ang lumang laruan, ang kahoy na kabibe na naiwan ng batang espiritu noon. Hindi ikaw lang ang may laban, sabi ni Cardo. Nandito ako. Kumislot ang mutya. Tila may koneksyon ito sa kabibe. At mula sa parehong bagay, lumabas ang bughaw at gintong liwanag na tumama kay Elmer. Sa isang iglap, naramdaman niyang bumalik ang lakas. Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa alaala ng tiwala, ng pagkakaibigan, ng pagmamahal. Tumayo si Elmer, muling hinarap ang anino. Hindi ako lalaban para sa kapangyarihan. Lalaban ako para sa mundo ko. Para sa mga tao. Para sa mga iniwan at nasaktan. Para sa mga may sugat pero lumalaban pa rin. At sa huling pagkakataon, sumugod siya. Sa bawat hakbang, naglalaho ang dilim. Ang mutya sa kanyang palad ay sumanib sa laruan ni Cardo, at naging isang selyo, isang sinaunang palatandaan na ginagamit sa pagkakabit muli ng mga basag na hangganan. Sinaksak niya ang selyo sa lupa. Isang malakas na sigaw ang bumalot sa paligid. Ang anino ay napahiyaw, at ang matandang itim ay nag-umpisang matunaw, humihiyaw ng libo-libong tinig, parang nagdurusa. Nagliyab ang paligid. Nagiba ang ulap. Tumigil ang hangin.
At sa isang iglap, natahimik ang lahat. Nang dumilat si Elmer, nakaupo siya sa tabi ng dagat. Ang araw ay muling sumikat. Ang dagat ay muling asul. Ang gubat ay muli ng may kulay. Sa tabi niya si Cardo, sugatan pa rin pero nakangiti. Aba, buhay pa pala tayo. Ngumiti rin si Elmer pero may lungkot sa kanyang mga mata. Ang dami nating nawala. Pero ang dami rin nating natutunan. Tahimik silang nakatanaw sa dagat habang unti-unting dumadating ang ibang taga-baryo na mamangha, takot, pero buhi. Lahat sila'y parang bagong gising mula sa mahabang bangungot. Ngunit bago pa man tuluyang magwakas ang lahat, may naramdaman si Elmer na hindi inaasahan. Mula sa kanyang palad, ang mutya ay biglang naging malamig. At sa alon ng dagat, isang batang babae ang lumitaw, nakatayo sa ibabaw ng tubig, nakangiti. Hindi pa tapos, mahina nitong wika. Naayos mo ang hangganan pero hindi mo pa kilala ang tunay na kalaban. Napatingin si Elmer kay Cardo, naguguluhan. Ang matandang itim ay mensahero lang. Ang ina ng anino siya ang darating. At sa harap nilang lahat, ang batang babae ay unti-unting naging abo at nilamon ng dagat. Muling bumigat ang hangin. Muling nagbanta ang katahimikan. At sa puso ni Elmer, alam niyang ang totoong digmaan ay paparating pa lang. Lumipas ang mga araw pagkatapos ng labanan. Unti-unting bumalik ang kulay sa baryo pero hindi ang dati nitong sigla. Ang mga bahay na dati puno ng tawanan ay ngayon ay tahimik, parang may iniiyakan. Marami ang nawawala, ilan sa kanila ay hindi na nakita pa, dinala raw ng dilim bago pa man sumikat ang araw. Ang mga bata ay tahimik, bihira nang lumabas para maglaro. At ang mga matatanda, madalas makitang nakatanaw sa kalangitan, waring may hinihintay o pinagmamasdan sa malayo. Si Elmer, tahimik lang rin. Madalas siyang nasa tabing dagat, nakaupo sa parehong batong pinwestuhan niya noong una siyang kinausap ng mutya. Hawak-hawak niya ang mutya ngayon ay tila ordinaryong bato na lang, wala ng liwanag, wala ng init. Parang napagod na rin ito, tulad niya. Si Cardo, bagamat gumagaling na ang sugat sa katawan, may pilat na sa puso. Hindi agad nawala ang bigat ng kasalanan niya. Nakatulong siya sa laban, pero sa puso niya, alam niyang siya ang naging daan para makapasok ang matandang itim. Kaya't isang araw, habang pareho silang nakaupo ni Elmer sa dalampasigan, napabuntong hininga siya at mahina niyang sinabi, kung pwede lang ibalik ang lahat, gagawin ko. Kahit kapalit pa ang buhay ko. Tahimik si Elmer. Pero maya-maya, tumingin siya sa kaibigan. Hindi mo kailangang mamatay, Cardo. Kailangan mo lang harapin kung anong iniwan nito sa atin. Paano kung hindi sapat ang pagharap? Tanong ni Cardo. Wala naman sigurong sapat. Pero kung buhay pa tayo, may pagkakataon pa tayong bumawi. Hindi lang sa kanila, kundi sa sarili natin. Umiyak si Cardo. Tahimik. Hindi malakas. Pero sapat na para mabawasan ang bigat sa dibdib niya. Ilang araw pa ang lumipas, nagsimula na ring bumalik ang ibang taga-baryo mula sa mga lugar na pinagtaguan nila. Ang iba, sugatan. Ang iba, tulala. Pero buhay. Ang mga nawalan ng tahanan ay binigyan ng pansamantalang matutuluyan. Si Elmer, tinulungan sila. Kahit hindi pa rin siya ganap na tanggap ng lahat, hindi na siya tinuturing na ibang nilalang. Sa mata ng karamihan, siya na ngayon ang tagapagtanggol. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya minsan. Ikaw ang anak ni Aling Ligaya, di ba? Tumango siya. Hindi mo man siya nakasama habang lumalaki ka, pero minahal ka nun. Mahal na mahal. Pinili ka niyang iligtas kahit alam niyang hindi ka na niya makikita. Napatingin si Elmer sa dagat. Bakit kailangan niyang iwan ako? Dahil kung hindi, ikaw ang kukunin ng mga anino. At sa pagpili niyang lumayo, nabigyan ka niya ng pagkakataong maging ikaw. Hindi perfecto. Pero may sariling pagpili. Napaluha siya. Ang tanong na bumabagabag sa kanya mula pagkabata, ngayon lang niya unti-unting nauunawaan. Ang pag-iwan ay hindi palaging pagtakwil. Minsan, ito ang pinakamahirap pero pinakatapat na uri ng pagmamahal.
Sa likod ng lahat ng sakit at pagkatalo, unti-unting may bumubuong pag-asa. Ang mga batang dati takot lumabas, nagsimula na ulit tumakbo sa paligid. Ang mga lalaki muling nag-aayos ng bangka. Ang mga babae nagtatanim sa bakuran. Dahan-dahan, muling nabubuhay ang baryo. Ngunit hindi na muling naging tulad ng dati ang mundo ni Elmer. Isang gabi, habang siya ay nag-iisa sa tabing dagat, lumapit si Cardo, bitbit ang maliit na sako. "Anong laman yan?" tanong ni Elmer. "Mga gamit para sa paglalakbay." Sabi ni Aling Pina sa akin, may albularyong naninirahan sa paanan ng bundok sa kabilang pulo. Sabi nila, alam daw niya kung paano mapalakas ang isang mutya, at kung paano harapin ang ina ng anino. Napatingin si Elmer sa kanya. "Gusto mong hanapin siya?" "Hindi lang gusto. Kailangan." "Hindi pa tapos, di ba?" Yumiling si Elmer. "Hindi pa." Tahimik silang naglakad pauwi. Nang gabi ring iyon, pinagpasyahan nilang umalis kinabukasan. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan. Ngunit bago sila lumisan, isang huling bisita ang dumating. Isang batang lalaki, tinatawag si Elmer. "Kuya, yung nanay ko po parang hindi pa rin siya okay. Gabi-gabi siyang umiiyak. Pwede mo po ba siyang kausapin?" Lumapit si Elmer sa bahay nila. At sa loob, nakita niya ang babae, nakaupo, may hawak na litrato ng kanyang asawa, isang nawalan din noong gabi ng labanan. Tahimik niyang tinabihan ito. Walang sermon. Walang pangako. "Pasensya na po," mahina niyang sabi. Tumingin ang babae. May galit. May lungkot. Pero sa dulo, tumango siya, bagamat may luha sa mata. "Salamat," wika nito. "Sa pagsubok. Sa pakikipaglaban. Sa pagbabalik." Walang salitang kayang sumapat sa sakit ng nawala. Pero sa munting pagkilalang iyon, parang may level ng kapayapaan na unti-unting bumabalot sa paligid. Kinabukasan, maaga silang umalis ni Cardo. Walang kasiguraduhan kung ano ang madaratnan. Bitbit lang nila ang kaunting pagkain, mutya, kabibe, at panalangin. At sa bawat hakbang, hindi lang ang ina ng anino ang iniisip nila. Iniisip nila ang kinabukasan, ang baryong nagising mula sa bangungot, ang mga nawalan at muling bumangon, at ang sarili nilang kwento na kailangang tapusin. Bago sila umalis, lumingon si Elmer sa baryo. Sa lumang kubo. Sa dalampasigan. Sa lahat ng iniwan nila pansamantala. At sa isip niya, isang tanong ang bumalot, paano kung hindi na kami makabalik? Pero sumagot ang puso niya, ang mahalaga, sinubukan naming harapin. Ang kwento ni Elmer ay hindi tungkol sa kabayanihan lang. Isa itong kwento ng pagkatao, ng pagpili sa gitna ng takot, ng pagbangon matapos masaktan, ng pagtanggap sa sarili, pati ang bahaging madilim. At kung may isang aral man siyang naiwan, ito ang narinig ng bawat nakasaksi sa laban na iyon, hindi ang kapangyarihan ang bumubuo sa isang tao, kundi ang mga desisyong ginagawa niya, kahit masakit, kahit mahirap, basta totoo. At sa hangin ng umagang iyon, habang ang araw ay unti-unting sumisikat mula sa silangan, naiwan ang katahimikan ng baryong minsang binalot ng dilim. Pero sa katahimikan, may sigaw ng bagong pag-asa. At sa bawat hakbang palayo ni na Elmer at Cardo, isang bagong alamat ang nabubuo, alamat ng isang binatang tumanggap sa liwanag at dilim sa kanyang puso, at piniling lumaban para sa lahat, kahit wala siyang kasiguraduhan kung mananalo man siya. Dahil minsan, ang totoong tagumpay ay hindi nasusukat sa kung anong natapos, kundi kung paano mo nilabanan ang takot at pinili mo pa ring magmahal.